Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo ako at sabay nating buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pait at tamis. Sinasabi nila na ang bawat simula ay maganda. Pero paano kung ang simula ng isang kwento ng pag-ibig ay nabahiran ng isang malagim na pagkakamali? Paano kung ang pundasyon nito ay hindi pagmamahal, kundi isang responsibilidad na isinumpa sa isang gabing puno ng kadiliman? Isang matalas na kirot sa kanyang sentido ang unang gumising kay Sinag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad ding ipinikit dahil sa liwanag na tumatama mula sa siwang ng kurtina. Pamilyar ang bigat sa kanyang ulo, ang bigat na laging dumarating pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pag-iyak. Ngunit ang kama na kanyang hinihigaan ay hindi pamilyar. Masyadong malambot. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay amoy mamahaling pabango, hindi amoy pawis at lumang aparador. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang malakas na tugtugin, ang mga nagtatawa ng bisita, ang utos na maglinis siya sa may pool area, ang pag-aalok ng inumin mula kay Attorney Alon, ang pag-ikot ng kanyang paningin, ang paghila sa kanya papasok sa isang silid, ang kadiliman, ang sakit. Napabalikwas siya ng bangon, hindi alintana ang matinding kirot na kumalat sa kanyang balakang at pagkababae. Doon niya napagtanto na wala siyang saplot sa katawan maliban sa kumot na mabilis niyang niyakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang uniforme ay nakakalat sa sahig, gusot at marumi. At sa tabi ng kama, nakatayo ang amo niyang si Attorney Alon. Suot lamang ang isang itim na pantalon habang minamasahe ang kanyang sentido. Magulo ang buhok nito at bakas sa muka ang pagkalito. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na nag-iwas ng tingensyon. Ang titig nito ay puno ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Sinag sa kanya dati. Isang pagkalito na may bahid ng pagsisisi. Anong nangyari kagabi? Basag na tanong ni Alon. Ang boses ay mas malalim at magaspang kaysa sa karaniwan. Hindi makasagot si Sinag. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay mas lalong higpitan ang pagkakahawak sa kumot na para bang iyon ang tanging magpoprotekta sa kanya mula sa kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pinipigilan ang paghikbi. Ang gusto niya lang ay magkaroon ng kapangyarihan na maging invisible, na maglaho na lang bigla sa silid na yon. Sinubukan niyang abutin ang kanyang uniforme sa sahig, ngunit sa kanyang paggalaw, bahagyang nahulog ang kumot mula sa kanyang balikat. Kasabay noon, isang maliit ngunit hindi maikakailang patak ng dugo sa puting-puting kumot ang nahayag sa paningin ni Alon. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nawala ang pagkalito sa mukha ni Alon. Napalitan iyon ng pagkagulat na mabilis na sinundan ng isang madilim na anino ng kasalanan. Napatingin siya mula sa mantsa pabalik sa nanginginig na katawan ni Sinag, sa mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Doon niya naunawaan ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagkakamali ng dalawang taong lasing. Ito ay isang bagay na ninakaw. Isang bagay na hindi na maibabalik. Mabilis na tumalikod si Alon, napasabunot sa sariling buhok. Diyos ko, mahinang bulong niya sa sarili. Puno ng pagkamuhi. Ginamit ni Sinag ang pagkakataong yon upang damputin ang kanyang mga damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang gusot na uniforme. Bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot, ngunit mas matindi pa ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Nang makatayo siya, hindi niya magawang tumingin sa direksyon ng lalaki. Aalis na po ako. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Humarap si Alon. Ang mukha niya ngayon ay isang blankong maskara. Ang maskara ng isang abogado na haharap sa isang kaso. Malamig, walang emosyon. Magkano? Tanong niya.
Natigilan si Sinag. Itinaas niya ang kanyang mukha. Puno ng hindi makapaniwalang sakit. Pera? Iyon ba ang katumbas ng lahat? Hindi po. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Umiiling na sagot niya. At sa wakas, bumagsak na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Papakiusap, sir. Paalisin niyo na ako. Akmang hahakbang si Alon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa screen, sumayaw ang pangalang Mahalina. Binaliwala niya ito, ngunit nagpatuloy ang pagring. Sa huli, sinagot niya ito nang may iritasyon. Hello? Hi babe, how was the party? Sorry, I had to leave early. Malamig na sabi ng boses sa kabilang linya. I'll call you back. Mabilis na sagot ni Alon at agad na pinatay ang tawag. Ginamit ni Sinag ang pagkakataong yon para tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang malakas na braso na ang humarang sa kanya. Muling hinarangan ni Alon ang kanyang daan. Ang katawan nito ay isang pader na hindi niya kayang lagpasan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at desidido na para bang isang hatol ang kanyang bibitawan. Hindi pera ang solusyon dito. Mariin niyang sabi, ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Sinag. Pakakasalan kita. Iyan ang responsibilidad ko. Ang salitang responsibilidad ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang study ni Alon. Para sa kanya, iyon ang tanging salita na may saysay sa sitwasyong ito. Ang lahat ng bagay sa kanyang buhay ay may lohikal na solusyon, isang set ng mga patakaran, isang kontrata. Ang kasalanan, gaano man kalaki, ay isang problema na kailangang ayusin. At si Sinag, ang kanyang kasambahay, ang kanyang biktima, ay ngayon ang pinakakomplikadong problema na kinailangan niyang harapin. Habang nakaupo sa kanyang leather na upuan, sa harap ng isang mamahaling mahogany desk, hindi emosyon ang kanyang sinusulat, kundi mga tsaukwan at kondisyon. Ang panulat niya ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng isang malinis na papel. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad. Ito ay isang kasunduan, isang kontrata. Item 1, Financial Security. Bibigyan si Sinag ng buwanang allowance sapat para sa kanyang personal na pangangailangan at para suportahan ang kanyang pag-aaral kung nanaisin niya. Item 2, Separate Quarters. Mananatili sila sa magkahiwalay na silid. Ang pagsasama nila bilang mag-asawa ay sa papel at sa mata lamang ng publiko. Item 3, Public Appearance. Sa mga piling pagkakataon, kailangan nilang umarte bilang isang normal na mag-asawa para maprotektahan ang reputasyon ng pamilya. Huminto siya. Reputasyon. Iyon ang salitang nagtulak sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama, isang respetadong huwes, ang law firm na minana niya, hindi niya hahayaang madungisan ang lahat ng iyon dahil sa isang gabi ng kahibangan. Isang gabing mayroong mga patid na alaala, ngunit may malinaw na resulta. Para sa kanya, ang kasal ay hindi parusa. Ito ang pinakamalinis na solusyon. Walang iskandalo, walang kaso. Isang kasunduang magbibigay kay Sinag ng kinabukasang hindi nito kailanman mapapangarap at magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng budhi. Samantala, bumalik si Sinag sa maliit at masikip na silid sa servants' quarters na para bang naglalakad sa isang masamang panaginip. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay masakit. Pagpasok niya, naabutan niya ang kanyang inang si Dolor, na walang pakundangang hinalughog ang kanyang mga gamit. Saan ka galing ha? At nasaan ang sweldo mo? Akala mo ba libre ang alak na iniinom ko? Sigaw ni Dolor. Ang mga mata ay nanlilisik. Amoy na amoy ang murang alak mula sa hininga nito. Wala pa po, inay. Mahinang sagot ni Sinag, niyakap ang sarili. Walang kwenta. Ismid ni Dolor at itinulak ang anak. Kung hindi ka lang tanga, sana'y nakabingwit ka na ng matandang mayaman dyan. Ano pat maganda ka kung hindi mo gagamitin? Hindi na sumagot si Sinag.
Sanay na siya. Lumakad siya patungo sa kanyang maliit na higaan at umupo. Ang paningin ay blanko. Sa ilalim ng kanyang unan ay isang luma at pudpud na libro, isang basic law textbook na palihim niyang binabasa. Iyon ang kanyang pangarap. Ang makapagtapos, maging abogado, at takasan ang impyernong ito. Ngunit ngayon, ang mga letrang nakasulat sa libro ay tila nangungutya sa kanya. Ang lahat ng pangarap niya ay nadurog sa loob lamang ng isang gabi. Ang alok ni Alon ay isang kabaliwan, isang kasal na walang pag-ibig, isang buhay na kasinungalingan. Ngunit habang tinitingnan niya ang galit na mukha ng kanyang ina, habang naririnig niya ang mga mapanlait nitong salita, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Ang kasal na yon, gaano man kaginaw, ay isang pagtakas, ang tanging pagtakas na meron siya. Kinagabihan, muli silang nagkita sa study ni Alon. Nakatayo si Sinag sa gitna ng silid, ang mga mata ay namumugto, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Inilatag ni Alon ang papel sa lamesa. "Basahin mo," malamig niyang sabi. "Lahat ng karapatan mo ay nakasulat dyan. Hindi ka magiging bilanggo. Magkakaroon ka ng kalayaan at pera para gawin ang gusto mo. Ang kapalit lang ay ang apelyido ko." Hindi binasa ni Sinag ang kontrata. Dumiretso siya sa huling pahina at kinuha ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagdaan ang pangalan niya sa linya. Ang bawat letra ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos, tumingin siya kay Alon, ngunit hindi sa mga mata nito. Sa sahig. "Pumapayag na po ako." Kinabukasan, lumipat si Sinag mula sa servants' quarters patungo sa isa sa pinakamalaking guest rooms sa mansyon. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Baryo Matamlay. May sarili itong banyo na gawa sa marmol at isang malawak na bintanang tanawang hardin. Para itong isang ginintuang hawla. Dumating ang gabi. Ang unang gabi niya bilang asawa sa papel ni Attorney Alon. Ang malambot na queen-size bed ay tila nangaakit, ngunit hindi niya kayang humiga roon. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Kumuha siya ng isang manipis na kumot mula sa aparador. Inilatag ito sa malamig na sahig sa isang sulok ng silid at doon humiga. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak hanggang sa makatulog. Sa labas ng pinto, nakatayo si Alon. Nagdadalawang isip kung kakatok ba. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming pilit niyang isinasantabi. Ngunit sa huli, ang pagiging rasyonal niya ang nanaig. Ito ang kasunduan. Ito ang solusyon. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, tumalikod, at naglakad palayo sa pasilyo. Iniwan Sinag sa gitna ng katahimikan at dilim ng kanyang bagong buhay. Ang mga unang araw ni Sinag sa loob ng Hacienda de Luz ay parang paglalakad sa isang museo kung saan siya ang nag-iisang bisita. Ang bawat sulok ay puno ng mamahaling gamit, mga painting na hindi niya maintindihan at isang katahimikang nakakabingi. Ang mga kasambahay na dati niyang kasama sa trabaho ay hindi na siya magawang kausapin ng normal. May distansya, may pag-iwas, may halong awa at pagtataka sa kanilang mga mata. Siya ngayon si Ma'am Sinag, ngunit pakiramdam niya'y mas estranghero pa siya kaysa nung isa lamang siyang hamak na katulong. Ang agahan nila ni Alon ay isang ritual ng katahimikan. Magkaharap sila sa isang mahabang lamesa na sapat para sa 20 tao. Ngunit ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Bihira itong magsalita at kapag nagsalita man, ito'y mga simpleng utos o tanong na hindi nangangailangan ng mahabang sagot. "May kailangan ka ba? Ayos ka lang ba sa kwarto mo?" Lagi siyang tumatango o umiiling. Ang mga salita ay tila nalunok ng malawak na espasyo sa pagitan nila. Isang umaga,
Habang nag-aagahan sila sa ganitong nakasanayang katahimikan, isang matinis na tunog ng busina ang bumasag sa kapayapaan ng mansyon. Ilang sandali pa, isang babaeng tila lumabas mula sa isang fashion magazine ang pumasok sa dining hall na para bang pag-aari niya ang lugar. Si Mahalina. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang maputing balat. Ang kanyang ngiti ay matamis. Ngunit ang mga mata nito ay matalas. Sinusuri sisinag mula ulo hanggang paa. Alon, darling, hindi mo man nang sinabi sa akin na may bago ka palang alaga? Sabi ni Mahalina. Ang huling salita ay binitawan niya ng may diin habang ang mga matay nakapako kay Sinag. Mahalina, what are you doing here? Seryosong tanong ni Alon, ngunit hindi man lang ito pinansin ng babae. Naglakad ito palapit sa kinauupuan ni Sinag. Inilibot nito ang tingin sa lamesa, sa mga pagkaing nakahain at sa suot ni Sinag. Isang simpleng bestidang ipinahiram sa kanya ng isa sa mga mayordoma. Ikaw siguro yung bagong katulong na kinukwento ni Manang Fe. Pasensya ka na. Medyo makalat ako minsan, sabi nito. At sa isang kilos na puno ng pagkukunwari, hindi sinasadyang natabig nito ang kanyang baso ng red wine. Ang malamig at mamasa-masang likido ay tumapon lahat sa puting bestida ni Sinag. Lumikha ng isang malaking mantsa na parang dugo. Oh my God! I'm so sorry! Tila nag-aalalang sabi ni Mahalina, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi nawala. Hindi kita napansin. Para ka kasing anino lang dyan sa isang tabi. Napatayo si Sinag, nanginginig sa kahihiyan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mahalina, that's enough. Maring sabi ni Alon. Ang boses ay may babala. Ngunit si Mahalina ay tila walang narinig. Lumapit pa ito kay Sinag, bahagyang yumuko na para bang may ibubulong. Alam mo, iha, aniya sa boses na sila lang ang nakakarinig. Kung ano ang basura, kahit bihisan pa ng ginto, basura pa rin ang amoy. Iyon na ang huling patak. Ang mga luhang pinipigilan ni Sinag ay tuluyan ng bumagsak. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng dining hall, palayo sa mapanlait na tawa ni Mahalina at sa malamig na presensya ni Alon. Nag-iwan iyon ng isang mabigat na tensyon sa pagitan ni na Alon at Mahalina. Tinitigan ni Alon ang babae nang may galit na hindi maitago. Ano ang kailangan mo, Mahalina? Ngumiti lang si Mahalina. Umupo sa upuang iniwan ni Sinag at kumuha ng isang piraso ng tinapay. Wala naman, darling, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang labi. Gusto ko lang makita kung gaano kamura ang pamalit mo sa akin. Ang insidente sa dining hall ay nag-iwan ng isang hindi mapakaling pakiramdam kay Alon. Hindi dahil sa iskandalong ginawa ni Mahalina. Sanay na siya sa mga drama nito, kundi dahil sa reaksyon ni Sinag. Sa paraan ng pagtakbo nito, sa mga luhang tahimik na bumagsak na, para bang sanay na itong masaktan ng walang kalaban-laban. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Sinag hindi bilang isang problema o isang responsibilidad. Nakita niya ito bilang isang taong nasasaktan. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Napansin niya kung paano ito tahimik na kumikilos sa loob ng mansyon. Halos hindi maramdaman, ngunit laging tinitiyak na nasa ayos ang lahat. Nakikita niya kung paano nito palihim na binibigyan ng parte ng kanyang pagkain ng hardinero o kung paano nito tinutulungang magbuhat ng labada ang matandang si Manang Fe. Mga maliliit na bagay na nagpapakita ng kabutihang loob na bihira niyang makita sa kanyang magulong mundo na puno ng mga pekeng ngiti at mga nakatagong interes. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Ang buong bahay ay tahimik. Dumiretso siya sa kanyang library para kumuha ng ilang dokumento para sa kasong hinahawakan niya. Ito ang kanyang santuwaryo,
Isang silid na puno ng amoy ng mga lumang libro at katad. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang maliit na ilaw, nakaupo si Sinag sa sahig. Sa kanyang kandungan ay nakabuklat ang isang makapal na libro. Hindi ito isang pocketbook o magazine. Ito ay ang Civil Code of the Philippines, Annotated Volume 4. Isa sa pinakakomplikado niyang libro tungkol sa obligations and contracts. Napahinto si Alon sa may pintuan, nagtago sa anino. Nakikita niya ang lubos na konsentrasyon sa mukha ni Sinag. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang binabasa ang isang mahirap na probisyon. Ang paraan ng dahan-dahan nitong pagngiti kapag may naiintindihan ito. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan. Ang babaeng inakala niyang simpleng katulong na walang pangarap ay nasa harap niya ngayon. Nilulunod ang sarili sa mundo na kanyang ginagalawan. May isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng talino, at pangarap na pilit na itinatago. Dahan-dahan siyang umatras, maingat na isinara ang pinto para hindi siya mapansin. Sa gabing iyon, hindi na problema ang tingin niya kay Sinag. Isa na itong misteryo. Makalipas ang isang linggo, may isang importanteng charity ball na kailangan niyang daluhan. Bahagi iyon ng obligasyon niya sa lipunan. At bilang asawa niya, kailangan niyang isama si Sinag. Hindi po ako marunong sa mga ganyan, sir. Halos pabulong na sabi ni Sinag nang ipaalam niya rito. I will guide you. Just stay by my side. Sagot niya, mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Sa gabi ng party, napako ang tingin ni Alon nang makita niya si Sinag na bumababa sa hagdanan. Suot ang isang simpleng itim na gown na pinili ng kanyang sekretarya, lumabas ang natatagong ganda nito. Walang alahas, walang magarbong ayos, ngunit may isang natural na kariktan na hindi kayang pantayan ng mga babaeng naroon. Ngunit ang gabi ay hindi naging madali. Bawat kilos ni Sinag ay alanganin. Nanliliit ito sa kanyang kinatatayuan, napapaligiran ng mga tinging mapanuri at mga bulungang mapanghusga. At syempre, nandoon si Mahalina, kasama ang kanyang mga kaibigan, na parang mga buwitreng nag-aabang ng masisila. Oh, there you are! Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Mahalina na lumapit sa kanila. So Sinag, what a unique name. Saang pamilya ka nga pala galing? I don't think we've met. Ang tanong ay binitiwan na may matamis na ngiti. Ngunit ang lason ay malinaw na malinaw. Namutla si Sinag. Hindi niya alam ang isasagot. Bago pa man makapagsalita si Sinag, sumingit si Mahalina. Hayaan niyo na siya, girls. Baka hindi siya sanay sa mga ganitong tanungan. Ang mahalaga, marunong siyang mag-alaga ng isang napakayamang asawa. Sabi nito, na sinundan ng mahinang tawanan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Alon. Ang galit, hindi para sa kanyang reputasyon, kundi para sa babaeng nanginginig ngayon sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Ang panlalamig noon ay gumapang sa kanyang palad. Itinaas niya ito ng bahagya, sapat para makita ng lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa buong grupo. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. She is Sinag, my wife. Mariin at malinaw niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. And she deserves more respect than anyone in this room. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Walang nangahas na magsalita. Maging si Mahalina ay natigilan. Hinila ni Alon si Sinag palayo sa damdong, palabas ng ballroom, at hindi na lumingon pa. Sa loob ng sasakyan pa uwi, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi na ito ang dating malamig na katahimikan. May nagbago. Habang nagmamaneho, palihim na sumulyap si Alon kay Sinag na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang ilaw mula sa mga poste sa daan ay tumatama sa mukha nito, sa mga bakas ng luhang pinipigilan. Gusto mong bumalik sa pag-aaral? Ang tanong ay bigla na lang lumabas sa kanyang bibig. Ikinagulat maging ng sarili niya. Dahan-dahang lumingon si Sinag sa kanya.
Ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang emosyong hindi pa nakikita ni Alon dati. Isang maliit, nanginginig na sinag ng pag-asa. Ang tanong na yon ni Alon ay parang isang susi na nagbukas ng isang matagal nang nakasaradong pinto sa puso ni Sinag. Ang pinto patungo sa kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, isang bagong sigla ang mababakas sa kanyang mga kilos. Hindi na siya ang aninong gumagalaw sa loob ng mansyon. May bahagyang nangngiti na sa kanyang mga labi. May kislap na bumalik sa kanyang mga mata. Sa pahintulot ni Alon, ipinakuha niya ang kanyang mga gamit mula sa baryo Matamlay. Hindi ang mga lumang damit o ang sirang radyo ang mahalaga sa kanya, kundi ang isang maliit na baul na naglalaman ng kanyang mga lumang libro at kwaderno mula sa high school. Isang hapon, natagpuan siya ni Manang Faye sa library. Maingat na pinupunasan ng alikabok sa bawat libro. Hinaplos ni Sinag ang isang luma at pudpod na aklat. "Ito po ang paborito ko," sabi niya sa matanda. Ang boses ay puno ng pananabik. "Pangarap ko po talagang maging abogado." Ngumiti si Manang Faye. "Ngayon, posible na ang lahat, iha. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito." Ang pag-asang yon ang kanyang naging kalasag. Ang pag-asang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat araw sa loob ng ginintuang hawla. Ngunit hindi niya alam na ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta nagpapatalo. Isang maaliwalas na umaga, habang tinutulungan ni Sinag ang hardinero sa pagdidilig ng mga rosas, isang matinis na sigaw mula sa gate ang bumasag sa katahimikan. "Palabasin niyo ang anak kong walang utang na loob. Sinag, nasaan ka? Alam kong nandyan ka lang, nagpapakasarap sa pera ng lalaki mo." Ang boses na yon, ang mga salitang yon, nanigas si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang pandilig ay bumagsak sa damuhan. Ito ang kanyang pinakamasamang bangungot, ang kanyang ina. Nagtakbuhan ang mga security guard patungo sa gate kung saan kumakalabog si Dolor. Lasing na lasing ito, magulo ang buhok, at ang damit ay gusot-gusot. Gumagawa ito ng eksena. Isinisigaw ang pangalan ni Sinag sa lahat ng kapitbahay. Lumabas si Alon mula sa loob ng bahay. Ang mukha ay seryoso. Nakita niya ang pamumutla at panginginig ni Sinag. Naglakad siya patungo sa gate. "Pabayaan niyo na po siya, sir. Ako na po ang kakausap." Nanginginig na pakiusap ni Sinag. Sinubukang harangan si Alon. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na sila ni Dolor. "Ayan ka lang pala," sigaw ni Dolor. Itinuturo si Sinag. "Matapos mong ibenta ang sarili mo, kinalimutan mo na ang nanay mo. Bigyan mo ako ng pera. Karapatan ko yon." Pinabuksan ni Alon ang gate. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya, mabilis na sumugod si Dolor papasok at hinarap si Sinag. "Inay, tama na po, nakakahiya." Umiiyak na pakiusap ni Sinag. "Kahihiyan? Ako pa ang nakakahiya. Ikaw ang kahiya-hiya rito. Malandi." At sa harap ni Alon at ng lahat ng mga katulong na nakatingin, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Isang nakabibinging sampal na bumasag sa lahat ng pag-asang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng composure ni Alon. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Dolor. "Tama na yan," mariin niyang sabi. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Dumukot siya ng isang makapal na pligo ng pera mula sa kanyang wallet at ibinato ito sa paanan ni Dolor. "Kunin mo yan at umalis ka na. At wag na wag ka nang babalik dito." Pinulot ni Dolor ang pera. Ngumisi na parang demonyo. "Huwag kang mag-alala. Babalik at babalik ako hanggat may nakukuha ako sa anak kong to." Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas, humarap siyang muli kay Sinag na umiyak. Isang huling sigaw ang binitawan niya, isang sumpa na tumarak sa puso ni Sinag at sa isipan ni Alon. "Manang-mana ka sa akin.
Pareho tayong malas. Pagkaalis ni Dolor, naiwan si Sinag na nakatayo roon, tulala. Ang pisngi ay namumula. Ang mga tingin ng mga katulong ay tila mga karayom na tumutusok sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papasok sa kanyang silid. Dala ang kahihiyan at sakit. Sinundan siya ng tingin ni Alon. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto ni Sinag nang hindi kumakatok. Naabutan niya itong nakasiksik sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi alam ni Alon ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Nag-aalangan siyang lumapit. Sa huli, kumuha lang siya ng isang baso ng tubig mula sa maliit na mesa at maingat na inilapag ito sa sahig, malapit sa kanya. Hindi siya nagsalita. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang huling sinabi ni Dolor. Manang-mana ka sa akin. Pareho tayong malas. May isang piraso ng puzzle na hindi niya maintindihan at sa unang pagkakataon, gusto niyang malaman ang buong kwento. Ang insidente sa hardin ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa namumuong ugnayan ni na Alon at Sinag. Muling nagtayo ng pader si Sinag sa kanyang paligid. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang maliit na kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Ngunit may nag-iba kay Alon. Kung dati ay hinahayaan niya lang ang distansya sa pagitan nila, ngayon ay gumagawa na siya ng maliliit na hakbang para sirain ito. Napansin niyang hindi na pumupunta si Sinag sa library. Isang gabi, matapos ang hapunan, kumatok siya sa silid nito. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura at nakita niya si Sinag na nakaupo sa sahig. Pilit na inuunawa ang isang komplikadong aralin sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade. Mas maganda ang ilaw sa library, sabi ni Alon, nakasandal sa hamba ng pinto. Nagulat si Sinag. Nakakahiya po, sir. Baka nakakaistorbo po ako. The library is part of this house, and you are my wife. You are not disturbing anyone. Sagot ni Alon. Ang tono ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Pumasok siya, kinuha ang libro, at tinignan ang binabasa nito. Nahihirapan ka ba rito? Tumango si Sinag. Halika, sabi ni Alon. I'll explain it to you. Sa library, sa ilalim ng mainit at gininto ang ilaw ng chandelier, isang hindi inaasahang eksena ang nabuo. Magkatabing nakaupo si Alon at Sinag sa isang malaking mesa. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at katulong o 2 taong pinag-isa ng isang kontrata. Sila ay isang guro at isang masigasig na estudyante. May angking pasensya si Alon sa pagpapaliwanag ng bawat konsepto at may angking talino si Sinag sa mabilis na pag-unawa. Sa pagitan ng mga diskusyon tungkol sa batas, may mga sandali ng katahimikan kung saan nagtatama ang kanilang mga mata. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Sinag ang isang Alon na hindi niya pa nakikita dati. Isang Alon na walang maskara ng pagiging arogante. Isang Alon na may ngiti sa mga mata. Nang matapos sila, hating gabi na. Salamat po, sir. Malaking tulong po ito. Nahihiyang sabi ni Sinag habang inaayos ang mga libro. Alon, pagtatama niya. Call me Alon. Nag-angat ng tingin si Sinag. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang amoy ng mga lumang libro ay nahaluan ng banayad na pabango ni Alagap. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahan na para bang may sariling isip ang kanyang katawan, inilapit ni Alon ang kanyang mukha sa dalaga. Ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata, isang tahimik na pagsang-ayon. At doon, sa gitna ng libu-libong aklat, sa ilalim ng gininto ang ilaw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito tulad ng unang gabi. Ito ay malambot, magalang, at puno ng isang damdaming
Hindi pa nila parehong nararanan. Isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang matamis na ngiti ang namuo sa mukha ni Sinag. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Alon mula sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Alon na hindi na lang responsibilidad ang nararamdaman niya para sa babaeng ito. Ngunit ang mga matatamis na sandali ay madalas na panandalian. Habang paakyat sila ng hagdan, sabay na umilaw ang kanilang mga cellphone na nasa bulsa. Isang text message. Binuksan ni Alon ang kanyang telepono. Galing kay Mahalina. Isang serye ng mga litrato ang bumungad sa kanya. Mga litratong kuha mula sa malayo, malabo. Ngunit malinaw ang mensahe. Si Sinag nakikipag-usap sa isang binatang lalaki sa labas ng campus ng universidad. Ang anggulo ng kuha ay nagpapakita na sila ay malapit. Tila nagbubulungan, tila may lihim na ugnayan. Kasunod ng mga litrato ay isang maikling mensahe. Be careful, Alon. Baka ginagamit ka lang niya para makahanap ng mas bata at mas bagay sa kanya. Ang lason ay mabilis na kumalat sa ugat ni Alon. Ang pagdududa, ang kanyang likas na pagiging arogante, ang takot na maloko, ang bagong usbong na damdamin ay biglang natabunan ng apoy ng selos at nasaktang pride. Ang sinag na nakita niya sa library kanina ay biglang naging ang sinag sa mga litrato. Isang estrangherong hindi niya kilala. Isang babaeng maaaring naglalaro lang sa kanya. Hindi niya tiningnan si Sinag na kasunod niya. Naglakad siya ng mabilis. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa tapat ng silid ni Sinag, humarap siya. Ang init ng halik kanina ay napalitan ng nagyayelong lamig sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi sa kanya. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone kay Sinag. Nakita ni Sinag ang mga litrato. Ang kanyang pagkalito ay mabilis na napalitan ng takot. Sa sandali, Alon, magpapaliwanag ako. Ngunit huli na. Ang pader na sinimulan niyang sirain kanina ay muling itinayo ni Alon. Mas mataas, mas matibay, at may mga tinik na sa ibabaw. Ano ito, Sinag? Sagot! Ang sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sinisira ang lahat ng magagandang sandali na kanilang pinagsaluhan ilang minuto lang ang nakalipas. Ang sigaw ni Alon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sinag. Ang tamis ng halik kanina ay naging lasang abo na lang sa kanyang bibig. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig, na para bang binuhusan ng isang baldeng yelo. Alon, pakinggan mo muna ako. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Siya si Ben, kaklase ko. Hinihiram niya lang yung notes ko para sa exam. Wala pong ibig sabihin yan. Pero ang mga salita niya ay tila hangin lang na dumaan sa tenga ni Alon. Ang nakikita niya lang ay ang ebidensya sa kanyang kamay, ang patunay ng kasinungalingang pinilit niyang huwag paniwalan. Ang pride niya bilang isang lalaki, bilang isang abogado na hindi kailanman nagpapatalo, ay nasugatan. Hinihiram ang notes? Sarkastikong tanong ni Alon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ganyan na ba ngayon na ang tawag doon? Sinag, huwag mo akong gawing tanga. Hindi totoo yan, umiiyak na depensa ni Sinag. Wala akong ginagawang masama. Maniwala ka sana. Ang kanyang mga luha na dating nakakapagpalambot sa puso ni Alon, ngayon ay parang gasolina lang na lalong nagpasiklab sa apoy ng kanyang galit. Tumingin siya kay Sinag, hindi na ang babaeng hinangaan niya sa library, kundi ang babaeng sumisimbolo sa lahat ng kanyang kinatatakutan, panloloko at pagkakanulo. Maniwala? Muli niyang tanong, ang boses ay mas malamig pa kaysa dati. Paano ako maniniwala sa isang tulad mo? Siguro nga tama, si Mahalina. Ang isang katulad mo ay hindi marunong makontento. Siguro nga pera ko lang talaga ang habol mo.
Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat salita ay tumama sa lahat ng insecurities at takot na pilit na ibinabaon ni Sinag sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi siya karapat-dapat, na siya ay isang manggagamit, na siya ay marumi. Ang mga salita ni Alon ay hindi na bago. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na isinisigaw sa kanya ng kanyang ina. Ngunit ang marinig iyon mula sa lalaking nagsimula nang maging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang sakit ay hindi masukat. Biglang tumigil sa pagiyak si Sinag. Nawala ang panginginig ng kanyang mga labi. Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Ang napalit ay isang blangko, walang emosyong tingin. Isang tingin ng isang taong sumuko na. Isang taong pagod ng lumaban. Dahan-dahan siyang tumango na parabang sumasang-ayon sa isang hatol. Oo, mahina niyang sabi. Ang boses ay kalmado ngunit basag. Tama ka. Hindi talaga ako nababagay dito. Patawad kung nagawa kitang tanga. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Marahang isinara ang pinto. Hindi niya ito ibinagsak. Ang marahang pagsara na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naiwan si Alon sa pasilyo. Gulong-gulo ang isip. May isang parte sa kanya na gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit ang pride niya ay masyadong malaki. Tumalikod siya at nagmartsa patungo sa kanyang silid, dala ang bigat ng galit at pagdududa. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi na umiyak si Sinag. Naupo siya sa gilid ng kama at tumitig sa kawalan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan ay nag-ipon sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na niya ito maramdaman. Manhid, tama si Alon, tama ang nanay niya, tama si Mahalina. Siguro nga iyon talaga siya. Isang piraso ng basurang hindi nababagay sa isang palasyo. Dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang maliit at luma niyang bag, ang parehong bag na dala niya noong unang araw niyang tumapak sa mansyon. Inilagay niya sa loob ang iilang piraso ng damit na pag-aari niya talaga. Ang kanyang mga lumang libro, ang kanyang uniforme. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na binili para sa kanya. Hindi niya kinuha ang mga alahas. Hindi niya kinuha ang kahit anong mamong magpapaalala sa kanya ng buhay na ito. Pagkatapos, kinuha niya ang marriage contract na nakatago sa isang drawer. Tinitigan niya ito. Ang papel na sumira at bumuo ng kanyang buhay sa loob ng ilang buwan. Pinunit niya ito sa gitna. Dahan-dahan, walang ingay. Kinabukasan, isang hindi pamilyar na katahimikan ang gumising kay Alon. Kadalasan, naririnig na niya ang mahinang kaluskos mula sa kusina o sa hardin. Ngayon, wala. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumangon siya at nagtungo sa silid ni Sinag. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Wala pa rin. Pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Pagbukas niya ng pinto, isang perpektong inayos na silid ang bumungad sa kanya. Ang kama ay maayos. Ang mga damit na binili niya ay nakatupi sa ibabaw ng upuan. Ang lahat ay nasa lugar, maliban sa isang bagay. Wala na si Sinag. Naglakad siya papasok. Ang mga paa ay tila may sariling isip. Sa ibabaw ng kama, nakita niya ang 2 piraso ng papel. Ang kanilang kasunduan. Ang kanilang kontrata. Sirang-sira sa gitna. Ang katahimikan na iniwan ni Sinag ay mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigawan nila. Bawat sulok ng malawak na mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan. Ipinapaalala kay Alon ang kanyang pagkawala. Sa unang araw, sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mas mabuti na ito na bumalik na lang ang lahat sa dati, ngunit hindi na dati ang pakiramdam. Ang agahan ay mas lalong naging tahimik. Ang library ay naging malamig at walang buhay. Ang kama niya ay naging napakaluwag. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay dahan-dahang nawala.
At ang napalit ay isang damdaming mas mabigat at mas masakit. Pagsisisi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang blangkong mga mata ni Sinag bago ito tumalikod. Ang pagtanggap sa kanyang mga akusasyon, hindi iyon ang reaksyon ng isang taong nagkakasala. Iyon ay ang reaksyon ng isang taong sumuko na. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ginamit niya ang kanyang koneksyon bilang abogado. Sa loob lamang ng isang oras, nahanap niya ang pangalan at address ng lalaki sa litrato. Si Ben, isang working student sa parehong universidad ni Sinag. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinuntahan niya ito. Natagpuan niya si Ben na nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang maliit na karinderya malapit sa eskwelahan. Simple lang ang itsura nito. Halatang hirap sa buhay. Gusto kitang makausap tungkol kay Sinag. Diretsong sabi ni Alon, walang paligoy-ligoy. Namutla si Ben. Sir, wala po kaming ginagawang masama. Nanghiram lang po talaga siya ng notes ko. Alam niyo po, lagi niyang ikinukwento ang asawa niya. Sabi niya, napakabait daw po ninyo at binigyan niyo siya ng pagkakataong makapag-aral ulit. Puno po ng pasasalamat yung boses niya tuwing nababanggit kayo. Ang bawat salita ni Ben ay parang isang suntok sa sikmura ni Alon. Pasasalamat. Iyon pala ang nararamdaman ni Sinag habang siya ay puno ng pagdududa. Umalis si Alon sa karinderya, nagulong-gulo ang isip. Kung nagsisinungaling si Mahalina tungkol dito, saan pa siya posibleng nagsinungaling? Ang gabi ng party. Ang gabing nagsimula ng lahat. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador na dati na niyang nakatrabaho. Ibinigay niya ang lahat ng detalye, ang petsa ng party, ang listahan ng mga bisita, at isang partikular na utos. Gusto kong malaman ang lahat ng ginawa ni Mahalina bago at habang nasa party na yon. Bawat detalye. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan niyang hanapin si Sinag. Ngunit para itong bulang naglaho. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Pumunta siya sa Baryo Matamlay, ngunit ang bahay nila ay nakasara at walang tao. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang investigador. Attorney, may nakuha na kami. Sabi ng boses sa kabilang linya. May CCTV footage kami mula sa hotel bar. Bago magsimula ang party sa mansyon ninyo, nakipagkita si Miss Mahalina sa isa sa mga bartender na kinuha nyo para sa event. Anong ginawa nila? Tanong ni Alon. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May iniabot siyang isang maliit na pakete sa bartender, kapalit ng isang makapal na sobre. Pagkatapos, sinundan namin ang bartender. Siya ang personal na nagtimpla at nag-abot sa inyo ng unang baso ng whiskey nyo noong gabing yon. Nanlamig ang buong katawan ni Alon. Ang mga patid-patid na alaala. Ang sobrang bilis ng pagkalasing niya. Ang pagkawala niya sa kontrol. Lahat ay nagkaroon ng mas madilim na kahulugan. Kinaumagahan, ipinatawag niya ang bartender sa kanyang opisina. Sa harap ng isang batikang abogado na alam na ang katotohanan, hindi nagtagal at umamin din ang lalaki. Pepera lang po ang kailangan ko, attorney. Nanginginig na sabi ng bartender. Sabi po ni Mama Halina, pampatulog lang daw po yon. Para lang daw po mapapayag kayong magstay over siya sa inyo. Hindi ko po alam na... Hindi na pinatapos ni Alon ang sasabihin nito. Ang galit sa kanyang dibdib ay napakalaki. Ngunit hindi ito para sa bartender. Ito ay para kay Mahalina. At higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Siya pa rin ang may kasalanan. Ngunit ngayon, alam na niya na hindi lang iyon isang simpleng pagkakamali. Isa yung bitag. At si Sinag ang nasaktan ng lubos dahil dito. Habang pauwi, muling tumawag ang investigador. Ang boses nito ay mas seryoso ngayon. Sir, may natuklasan pa kami tungkol kay Miss Mahalina. Hindi lang ito tungkol sa party. Tungkol ito sa pagkatao niya. May connection siya sa ama ninyo. Natigilan si Alon sa gitna ng pagmamaneho. Anong connection? Sir, sa birth certificate niya.
Ang pangalan ng ama na nakalagay ay ang pangalan ng yumaong ama ninyo, si Judge Ramirez Popeyuti. Ang revelasyon tungkol kay Mahalina ay parang isang pagsabog na nag-iwan kay Alon na tulala at bingi. Ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng sumira sa kanyang relasyon kay Sinag, ay kapatid niya sa ama. Isang lihim na ibinaon ng kanyang ama hanggang sa libingan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang galit ni Mahalina, ang pagnanais nitong makuha ang lahat ng meron siya. Hindi ito simpleng selos, ito ay paghihiganti. Ngunit ang pagtuklas na ito ay naging pangalawa na lang sa kanyang prioridad. Ang tanging nasa isip niya ay si Sinag. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang lahat ng nasira niya. Dala ng desperasyon, bumalik siya sa Baryo Matamlay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagmasid mula sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Bumaba siya. Ang amoy ng putik, basura at kahirapan ay sumalubong sa kanya. Ang mga bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy ay isang malaking sampal sa kanyang marangyang pamumuhay. Ang mga tingin ng mga taong naroon, puno ng pagtataka at pagdududa sa isang tulad niya, ay nagparamdam sa kanya ng pagiging dayuhan. Ito ang mundo ni Sinag. Ito ang impyernong tinakasan niya. Sa isang maliit na tindahan, nagtanong siya. Ang matandang tindera, matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, ay itinuro ang isang dampa sa dulo ng eskinita. Nandoon ang bahay ni Dolor. Pero kung ako sa'yo, iho, huwag ka nang tumuloy. Laging lasing yon at nanggugulo. Hindi siya nakinig. Naglakad siya sa makitid at maputik na daan. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay nabahira ng putik. Ngunit wala na siyang pakialam. Pagdating niya sa dampa, naabutan niya si Dolor na nakaupo sa isang bangko sa labas, umiinom ng murang alak mula mismo sa bote. Nang makita siya nito, isang mapanlait ng ngisi ang gumuhit sa mukha nito. "Oh, tingnan mo nga naman. Nahanap din tayo ng prinsipe," lasing na sabi ni Dolor. "Anong kailangan mo dito? Hinahanap mo ba ang malandi mong asawa? Wala siya rito." "Nasaan si Sinag?" mariin na tanong ni Alon, hindi pinansin ang pangiinsulto nito. "Abay, ewan ko. Matapos makuha ang pera mo, siguro'y naghahanap na ng ibang lalaki yon. Manang-mana sa akin." Humalakhak si Dolor, isang halakhak na walang saya. Sa gitna ng kanyang pagkalasing, may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Alam mo ba, iho? Ganyan na ganyan din ang nangyari sa akin noon. May isang mayamang hayop na pagkatapos makuha ang gusto niya, iniwan na lang ako. At ang bunga ng kahayupang yon, si Sinag. Kaya sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lang ang lahat, ang sumpa ng buhay ko." Natigilan si Alon. Ang kasaysayan ni Sinag, ang dahilan ng galit ni Dolor. Ito ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Isang cycle ng trahedya. Iniwan ni Alon si Dolor na patuloy sa pag-inom at pag-iyak. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanya. Nakarating siya sa isang maliit na ilog sa likod ng baryo. At doon, sa ilalim ng isang puno, nakita niya ito. Nakaupo si Sinag sa isang malaking bato. Nakatanaw sa maruming tubig ng ilog. Mas payat siya. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Alon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang milya-milyang distansya na siya mismo ang lumikha sa pagitan nila. Nang maramdaman ni Sinag ang kanyang presensya, lumingon ito. Walang gulat sa kanyang mukha. Walang galit. Wala. Isang blangkong tingin lang. "Sinag!" basag na sabi ni Alon. Hindi ito sumagot. Muli itong tumingin sa ilog. Hindi na natiis ni Alon. Ang lahat ng pride, ang lahat ng pagiging arogante ay nawala. Lumuhod siya
Sa maputik na lupa sa harap ni Sinag, ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa ng putik. Ngunit wala siyang pakialam. Sinag, patawarin mo ako. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Mali ako. Naging tanga ako. Naging duwag. Patawarin mo ako. Lahat ng sinabi ko. Hindi totoo. Please, umuwi na tayo. Tumingin si Sinag sa kanya, sa mamahaling lalaking nakaluhod ngayon sa kanyang harapan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang emosyon na nakita ni Alon sa kanya. At kasabay ng ngiting iyon, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan siyang umiling. Wala na akong babalikan, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Ang bahay na yon, hindi ko yon tahanan. Tanga. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang pader na humarang kay Elon. Wala na akong babalikan. Ang bawat salita ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya aatras. Kung hindi mo natahanan ang bahay na yon, gagawa tayo ng bago. Determinadong sabi ni Alon, hindi tumatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Sinag, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Mahalina, ang tungkol sa party, ang tungkol sa kasinungalingan niya. Hayaan mo akong itama ang lahat. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Sinag ang mga ebidensya. Ang confession ng bartender, ang mga dokumento tungkol sa pagkatao ni Mahalina. Hindi ito para pilitin ka, mahina niyang sabi. Ito ay para malaman mo na naniwala ako sa maling tao. Patawarin mo sana ako. Tinitigan ni Sinag ang mga ebidensya. Pagkatapos ay ang lalaking nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang pagsisising totoo at hindi pagkukunwari. May isang bahagi sa kanyang puso na gustong maniwala, ngunit ang takot ay napakalaki. Habang nagaganap ang tagpong iyon sa Baryo Matamlay, sa isang malamig at nagtataasang gusali sa Makati, si Mahalina naman ay naghahanda para sa kanyang huling alas. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting sa Ramirez Law Firm. Naroon ang lahat ng senior partners, ang mga taong nagtitiwala sa pangalan ng yumaong ama ni Alon. Mga Ginoo, panimula ni Mahalina, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Masakit man sa aking kalooban, kailangan kong ipaalam sa inyo ang isang bagay na makakasira sa pangalan ng firm na ito. Si Alon. Ang CEO natin ay may itinatagong iskandalo. Ikinasal siya sa isa sa ating mga katulong, isang babaeng walang pinag-aralan at may kaduda-dudang moralidad, para lamang pagtakpan ang isang malaking pagkakamali. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng conference room. Hindi natin maaring hayaan na ang personal na kahinaan ni Alon ay idamay ang buong kumpanya. Patuloy ni Mahalina, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Kaya naman, hinihiling ko ang inyong suporta para pansamantalang tanggalin siya sa kanyang posisyon habang iniimbestigahan natin ang isyong ito. Nasa rurok na ng kanyang tagumpay si Mahalina. Konting-konti na lang at makukuha na niya ang lahat ng pinaniniwalaan niyang nararapat para sa kanya. Ngunit bigla, bumukas ang pinto ng conference room. Ang lahat ay napalingon. Pumasok si Elon. Ang kanyang damit ay may bahid pa rin ng putik mula sa Baryo Matamlay, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. At sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Sinag. Hindi na ito ang dating Sinag na laging nakayuko. Bagamat bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagod at kalungkutan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Mayroon itong bagong determinasyon. Mukhang namiss ko ang simula ng party. Malamig na sabi ni Alon. Ang tingin ay direktang nakapako kay Mahalina na ngayon ay namumutla. Alon, anong ginagawa mo dito? At sino yang babaeng yan? Nagkukunwaring tanong ng isa sa mga board members na kapanalig ni Mahalina.
Siya si Sinag Ramirez, ang asawa ko, mariing sagot ni Alon. At nandito kami para linawin ang mga kasinungalingang ikinakalat ng kapatid ko. Isang malakas na, ano? Ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi na hinintay ni Alon na makabawi si Mahalina. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Isa-isang lumabas ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage, ang confession ng bartender, ang mga bank transfer mula kay Mahalina at ang pinakahuli at pinakabomba sa lahat, ang kopya ng birth certificate ni Mahalina na nagpapatunay na anak siya sa labas ni Judge Ramirez. Ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Mahalina, na ngayon ay nanginginig sa kanyang kinauupuan. Wala nang matamis na nangiti, wala nang pekeng pag-aalala. Ang tanging naroon ay purong galit at pagkatalo. Lumapit si Alon sa kanya. Ang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng awa. Lahat ng ito, ang lahat ng galit na yan, sana'y kinausap mo na lang ako. Sana'y sinabi mo sa akin ang totoo noon pa man. Tumingin si Mahalina kay Alon. Pagkatapos ay kay Sinag na tahimik na nakatayo sa tabi nito, isang simbolo ng lahat ng hindi niya kailanman magiging. Bakit siya? Nanginginig na tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng lason. Isang basura mula sa kung saang lupalop. Bakit siya ang may karapatan sa pangalang Ramirez, samantalang ako, na dugot laman din, ay itinago at itinanggi? Bago pa man makasagot si Alon, si Sinag ang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag dahil ang pagiging isang Ramirez o ang kahit anong pangalan ay hindi nakikita sa papel o sa yaman. Sabi ni Sinag, nakikita ito sa puso. Isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Tumayo si Alon. Security! Mahinahon niyang utos. Please escort Miss Mahalina out of the building. Habang kinukuha ng mga gwardiya si Mahalina, isang huling tingin ng sukdulan galit ang ibinato nito sa kanila bago tuluyang nawala sa pinto. Nang tumahimik na ang lahat, hinarap ni Alon ang board. Patawad sa gulong ito. Nangangako akong aayusin ko ang lahat. Walang tumutol. Ang lahat ay nakatingin sa mag-asawang nakatayo sa gitna ng silid. Isang abogadong nabahira ng putik at isang babaeng may simpleng damit ngunit may tindig ng isang reyna. Sila ang bagong simula ng Ramirez Law Firm. Matapos ang bagyo sa conference room, bumalik sina Alon at Sinag sa mansyon. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na malamig. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi pa nasasabi, isang espasyo para sa paghinga. Pagdating sa bahay, hindi sila naghiwalay ng landas. Sabay silang pumasok sa library, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang unang tunay na koneksyon at kung saan din ito nasira. Naupo si Sinag sa isang silya at si Alon naman ay sa tapat niya. Walang mesa sa pagitan nila. Walang kontrata. Sila lang. Sinag, panimula ni Alon. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Ang pride ko, ang pagiging arogante ko, iyon ang sumira sa atin. Pinalaki ako sa isang mundo kung saan ang kahinaan ay isang kasalanan. At noong gabing yon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na nawalan ako ng kontrol, na mahina ako. At sa takot kong harapin yon, ikaw ang ginawa kong sisidlan ng lahat ng kasalanan. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Pero ang totoo, ang pinakamalaking kahinaan ko ay noong hindi ako naniwala sa'yo. Noong mas pinili kong paniwalaan ang laso ng iba kaysa sa kabutihan na nakikita ko sa'yo araw-araw. At iyon ang habambuhay kong pagsisisihan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Natakot din ako.
Mahina niyang pag-amin. Sa buong buhay ko, ipinaramdam sa akin na wala akong halaga, na isa lang akong pagkakamali. Kaya noong dumating ka, noong ipinaramdam mo sa akin na may pag-asa, natakot ako dahil hindi ako sanay. At noong sinabi mo ang mga salitang yon, kinumpirma mo lang ang lahat ng masasamang bagay na iniisip ko tungkol sa sarili ko. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan na buong buhay mong naririnig. Tumayo si Alon at lumapit sa kanya. Lumuhod siyang muli, tulad ng ginawa niya sa Baryo Matamlay. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sinag. Hindi ka pagkakamali, Sinag. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa magulo kong buhay. Hayaan mo akong patunayan yan sa'yo, araw-araw, kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tumango si Sinag at sa wakas, isang tunay at matamis na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, isang mahalagang bagay pa ang kailangang gawin ni Sinag. Isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Bumalik siya sa Baryo Matamlay. Naabutan niya ang kanyang inang si Dolor, hindi lasing, ngunit nakatulala lang sa bintana. Hawak ang isang lumang litrato. "Inay," tawag ni Sinag. Lumingon si Dolor. Ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. "Nandito po ako para magpaalam," sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado. Inilapag niya sa mesa ang isang sobrang may lamang pera. Sapat para makapagsimula muli si Dolor. "Ito po para sa inyo. Buwan-buwan, padadalhan ko kayo. Pero hindi na po ako babalik dito. Itataboy mo na rin ako kung ganoon. Katulad ng ginawa ng lahat?" Mapait na tanong ni Dolor. Umiling si Sinag. Lumapit siya at, sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. "Hindi po kita itinataboy, inay. Pinapalaya ko na po ang sarili ko," mahina niyang sabi. "At pinapalaya ko na rin po kayo sa galit ninyo. Naiintindihan ko na po ang lahat. Hindi ninyo kasalanan ang nangyari sa inyo noon. Pero hindi ko rin po kasalanan. Panahon na para putulin natin ang sumpa." Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Isang halik ng pamamaalam. Isang halik ng pagpapatawad. "Ina, pinapatawad na kita. Pero kailangan ko ng mabuhay para sa sarili ko." Tumalikod si Sinag at naglakad palabas ng dampa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang mabigat na kadena na matagal nang nakakabit sa kanya ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya tumakas. Isa na itong paglaya. Sa labas ng eskinita, naghihintay sa kanya ang sasakyan ni Alon. Nakatayo ito sa labas, nakasandal, matiyagang nag-aantay. Nang makita siya nitong papalapit, isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan para sa kanya. "Handa ka na?" tanong ni Alon. Ngumiti si Sinag, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Handa na." Pagkaraan ng isang taon, nakatayo si Sinag sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng itim na toga, ang kanyang sablay ay simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Graduation day niya. Cum laude, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Alon. May dala itong isang malaking palumpon ng puting rosas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. "Ang ganda ng abogada ko," sabi niya. Lumapit siya kay Sinag at niyakap ito mula sa likuran. Tumingin sila sa kanilang refleksyon sa salamin. Hindi na amo at katulong. Hindi na dalawang taong pinag-isa ng kontrata, kundi dalawang taong pinag-isa ng pag-ibig na sinubok ng panahon. "Handa ka na ba, mahal ko?" tanong ni Alon. Ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Tumango si Sinag. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga kamay ni Alon na nakayakap sa kanya. Handang-handa na. Ang entablado ng unibersidad ay naging saksi sa tagumpay ni Sinag. Habang tinatawag ang kanyang pangalan at isinasabit sa kanya ang medalya, isa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata sa gitna ng karamihan, si Alon. At naroon nga ito, nakatayo. Pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa lahat.
Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki na para bang siya mismo ang nagtapos. Hindi nagtagal, ang bulwagan ng korte naman ang naging kanyang entablado. Sa ilalim ng panunumpa, bilang isang ganap na abogado, sa tabi niya ay si Alon na hindi lang niya asawa, kundi ang kanyang mentor at pinakamalaking tagahanga. Ngunit ang pinakamahalagang seremonya ay hindi naganap sa isang malaking entablado o sa harap ng maraming tao. Ito ay naganap sa isang maliit at pribadong beach resort sa ilalim ng papalubog na araw. Suot ang isang simpleng puting bestida at si Alon naman ay nakasuot ng puting polo at khaki shorts. Muli silang humarap sa isa't isa. Walang kontrata, walang responsibilidad. Tanging dalawang pusong handang mag-alay ng kanilang sarili. Ako, si Alon Ramirez. Panimula niya, hawak ang mga kamay ni Sinag. Ay nangangako sa iyo, Sinag, aking mahal, na sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ang magiging sinag na nagbibigay liwanag sa aking mundo. Pinapangako kong pupunasan ang bawat luha mo at papalitan ito ng walang katapusang saya. Ikaw ang aking batas, ang aking puso, at ang aking tahanan. At ako, si Sinag, sagot niya. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ay nangangako sa iyo, Alon, aking mahal, na magiging alon na yayakap sa iyo sa gitna ng mga unos. Pinapangako kong magiging lakas mo sa iyong kahinaan at kapayapaan sa iyong magulong mundo. Tinatanggap kita, hindi bilang aking tagapagligtas, kundi bilang aking kabiyak, aking kaibigan, at aking nag-iisang pag-ibig. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na nagselyo, hindi ng isang kasunduan, kundi ng isang panghabambuhay na sumpan. Lumipas ang ilang taon. Ang Ramirez Law Firm ay lalong lumago, hindi lang bilang isang negosyo, kundi bilang isang institusyon. Nagtayo si Sinag sa tulong ni Alon ng isang pro bono division sa loob ng firm, isang sangay na nagbibigay ng libreng tulong legal para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang nakaraan, na dati isang source ng kahihiyan, ay naging kanyang pinakamalaking sandata para tulungan ng iba. Isang gabi, sa balkonahe ng kanilang bahay, isang bahay na binuo nila hindi sa pundasyon ng Hacienda de Luz, kundi sa isang bagong lupain na puno ng kanilang mga pangarap. Tahimik silang nakaupo, magkatabi. Tanaw nila ang syudad na kumikinang sa ibaba at ang langit na puno ng mga bituin. Naalala mo ba yung unang gabi natin sa library? Basag ni Alon sa katahimikan. Ngumiti si Sinag. Alin doon? Yung tinuruan mo ako o yung sinigawan mo ako? Isang mahinang tawa ang kumawala kay Alon. Pareho. Niyakap niya si Sinag. Patawad ulit doon, ha? Matagal na kitang pinatawad. Sagot ni Sinag. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. Lahat ng nangyari, masama man o mabuti, iyon ang nagdala sa atin dito. Mula sa silid sa kanilang likuran, isang mahinang iyak ng sanggol ang kanilang narinig. Sabay silang tumayo at pumasok. Sa loob ng isang maliit na kuna, isang magandang sanggol na babae ang gumalaw-galaw sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang mukha ay perpektong pinaghalong Sinag at Alon. Dahan-dahang binuhat ni Alon ang sanggol at inabot kay Sinag. Shh! Andito na si Mommy at Daddy, bulong niya. Niyakap ni Sinag ang kanyang anak. Inamoy ang natatanging amoy nito. Kamusta ang aming munting tala? Tala. Ang kanilang bituin. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig na isinilang mula sa pinakamadilim na gabi. Magkayakap silang tatlo, nakatingin sa kanilang anak na muling nakatulog ng mahimbing. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kayang sukatin. Inilapit niya ang kanyang labi sa tenga nito at bumulong. Ikaw ang sinag ng buhay ko. Ngumiti si Sinag, isang ngiting puno ng kapayapaan at kaligayahan. Itinaas niya ang kanyang mukha para abutan ng mga labi ni Alon.
At ikaw, bulong niya pabalik. Ang alon na nagdala sa akin sa pampang. At sa isang huling, matamis na halik, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, ang kanilang kwento ay nagtapos. O mas tamang sabihing, doon pa lang ito tunay na nagsimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Alon. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na pagkakamali, maaaring sumibol ang isang tunay at wagas na pag-ibig. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lang po. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa kakayahang magpatawad, maghilom, at sabay na bumangon mula sa pagkakamali. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating nakaraan o sa kung saan tayo nanggaling, kundi sa lakas ng ating puso na magmahal muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang pag-iibigan ni Sinag at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.